Sa isang nayon sa India, iniiwasan ng mga lalaki ang mga babaeng nakaping, kung makikilala nila ang mga babaeng ito, wala silang magagawa kundi lumayo, kilala sila bilang Gulaab Gang sa rural area ng India, isang babaeng nagngangalang Nana ang nagtatag ng Gulaab Gang. Ang gang na ito ay dalubhasa sa pagprotekta sa mahinang babae, tinuturuan nila ang mga babae na maging independent at lumaban. Sa gang na ito hindi lamang kaalaman ang natutunan ng mga babae, kundi pati na rin ang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili, kadalasan ay nakasuot sila ng pink at ang mga lalaki sa baryo ay natatakot sa kanila. Alam ni Nana na pinuno ng gang na ang kaalaman ang tanging paraan upang mabago ang kapalaran ng isang babae, gusto niyang magtayo ng paaralan para sa mga babae, ngunit hindi siya makapagtayo ng paaralan ng mag-isa, kailangan ni Nana na pumunta sa punong barangay para talakayin ang proyekto. Ang kapitan noon pa man ay takot sa Gulaab Gang, alam niyang si Nana ay isang napakamakapangyarihang tao sa lugar. Kamakailan lamang ay tumatakbo siyang kapitan, kaya inalok niya ang tulong ni Nana sa pag-canvass para sa mga boto. Pinag-isipan ito ni Nana at nagpa siya na pumayag, inutusan niya ang Gulaab Gang na gumawa ng mga poster para magkampanya sa punong kapitan. Ngunit ginahasa ng anak ng kapitan ang isang babae sa baryo. Galit na galit si Nana nang malaman niya ito. Pumunta siya sa nayon para sabihin sa kapitan ang tungkol dito. Ngunit ang ugali ng kapitan ay higit na mapangahas, sinisi niya pa ang babae sa panggagahasa. Ang kanyang katangahan ay nagpasakit sa babae, hindi na sinuportahan ni Nana ang kapitan at nakansela ang kanilang kasunduan. Nagpatuloy ang halalan, ang kandidato ay isang ambisyosang babae na si Mita. Sinasabing ipinaglalaban ng mga mahihirap na taga-nayon. Ngunit gusto lang niyang tapakan ang balikat ng mga mahihirap para makaakyat sa tuktok at si Mita ay handang pakasalan ang punong kapitan. Sa pag-aakalang si Mita ay handang tumulong sa mga babae, lumapit si Nana sa kanya upang magreklamo tungkol sa masasamang gawain ng anak ni kapitan. Ngunit walang pakialam si Mita, nakita ni Nana ang tunay na kulay nito, wala na siyang tiwala sa mga politiko na ito, nagpasya na rin siyang lumaban sa halalan, nagdisenyo ng mga poster ang Gulaab Gang para kay Nana at hinikayat ang mga taga-nayon na iboto siya. Isang mamamahayag ang nag-interview kay Nana at nagtanong sa kanya kung bakit gusto niyang lumaban sa halalan, sabi ni Nana hindi siya naniniwala sa tadhana, ang mga babae ay hindi makapaghintay na may magligtas sa kanila, dapat silang matutong protektahan ang kanilang sarili. Gusto niyang maging malakas at protektahan ang mas maraming babae. Samantalang si Mita, gusto niya ng kapangyarihan para sa sarili niyang buhay, para masigurado na siya ay mahalal. Si Mita ay nagpapasweldo sa mga tao, nag-hire din siya ng mga tao para salakayin ang mga miyembro ng Gulaab Gang. Pinanood ng mga babae ng Gulaab Gang ang pagkamatay ng kanilang kapatid. At itinago nila kay Nana ang paghihiganti nila sa paghahanap ng killer, pero nung nalaman ni Nana, tinanggihan niya ito, ayaw na niyang parusahan ang mga masasamang tao, sa pamamagitan ng karahasan. Dahil ang karahasan ay makakasakit lamang ng mas maraming babae sa Gulaab Gang. Tama si Nana, hindi pa rin tumitigil si Mita, pinalason niya sa lalaki ang kapatid ni Nana at kumuha ng asasin para subukang patayin siya. Buti na lang at magaling makipaglaban si Nana, nakatakas siya at natalo ang killer. Mabilis na lumabas ang resulta ng eleksyon ng mga konsehal, nanalo si Mita kay Nana dahil binayaran na niya ang mga tauhan. Kahit ano pa ang resulta, makakakuha siya ng pinakamataas na boto. Natalo si Nana, pero ang kwento niya ay naibalita ng press. Isang malaking kumpanya ang nagpasya na mag-sponsor kay Nana na magtayo ng paaralan para sa mga lokal na babae, alam ni Mita ang bagay na ito at lihim siyang gumagawa ng gulo para pigilan si Nana na patakbuhin ang paaralan, sa huli ay kinailangan ni Nana na pumayag na itayo ang paaralan sa pangalan ni Mita, na naging dahilan para maging masikat si Mita. Gayunpaman, galit si Mita kay Nana, binalak niyang sirain ang buong Gulaab Gang. Pinaratangan niya ang Gulaab Gang ng pagtatago ng armas, habang pinag-uusapan ito ni Mita at ang kanyang mga tauhan, narinig siya ng isang matuwid na pulis, sinabi ng pulis kay Nana ang tungkol sa plano ni Mita. Naghanda si Nana, itinago ni Mita ang baril sa isang gift bag para kay Nana sa selebrasyon. Ngunit hindi niya alam na nahuhulog na siya sa kanilang bitag. Handa na ang Gulaab Gang sa pagsalakay kay Mita. Nang malaman ni Mita na siya ay nabulilyaso, kinuha niya ang kanyang baril at pinaputok ito kung saan-saan. Kumuha ng kutsilyo si Nana at pinutol ang braso ni Mita. Sinet up niya na may reporter para kunan ito. Pagkalabas ng video, nakita ng mga tao ang tunay na kulay ni Mita, sa huli, pinarusahan ng batas si Mita. At nakulong si Nana dahil sa pananakit. Nagturo siya ng pagsusulat at pagbabasa sa bilangguan at patuloy na pinalawak ang kamalayan ng kalayaan ng kababaihan. Ang Gulaab Gang ay hindi nabuwag, patuloy silang tumutulong sa mga kababaihan sa kagipitan.
Ang katayuan ng kababaihan sa India ay napakababa na hindi natin maisip ang pagkakaroon ng gulaab gang sa India. Pero sa totoo lang, may mga ganyang gang na babae, nananatili pa rin sila sa ilang malalayong lugar. At dyan na po nagtatapos ang video mga ka-recap. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.